We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga balita at tutukan, subong sa 1 Western Visayas. 5.7 million nga balor sang suspected shabu na konpiskar sa duha ka persona sa Mandurriao. Samtang 4 million pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa Kabangkalan City. Mga tumuluo, ginpakigbahi ng importansya sang Merkoles de Badles sa ila pagtuo, pagpuasa kag abstinence, ginapanawagan sang simbahan. Kag libre nga makeover kag group bonding sang mga single, pila lang sa mga gimmick subong nga Valentine's Day. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kapaturan kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisaya nakatungdan. Ako si Eden Priatos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, malapit 6 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sang kapulisan sa duha ka high-value individuals. Bao, isa sa mga nadakpan mga kapuso, sarang na makabig nga isa ka drug lord sa barangay. Suno pa sa barangay officials kag may mga downline na suno sa kapulisan. Nakatutok John Sala. Balikimas ang rehas ang santuan na preso bangon sa illegal nga droga matapos nga madakpan sa drug bypass operations ang Regional Police Drug Enforcement Unit kagabi sa barangay Santa Rosa, Mandurriao, Iloilo City. Ginkilalang subject kay Federico Villanueva, 44 anyos, ang barangay Dungon, Biharo. Upod sini nga nadakpan ang konduktor sa isa ka bus company nga si alias Gilbert, residente naman sa Lucena City, Quezon Province. Nakuha sa ilang 850 grams ang suspected shabu nga balor sang 5.7 million pesos. Suno sa barangay officials ang Dungon, Biharo, problema sa barangay si Villanueva. Madamo na sila sang may namonitor nga nagagwa sulod sa barangay nga sa iya nagapadulong. Makabig naman nga big time na sa illegal drug trade ang sospeka. Sa ilang paghatag informasyon sa barangay, daw gina-consider ni siya nga drug lord sang barangay mo. Kung tanawin sa coverage, may mga downlines siya. Siguro sa ang identify lang mga 5 to 6 downlines. Samtang ang konduktor naman sunod sa RPDEU ang nagaserbe nga courier o kung manugdala sang supply sa pila ka mga bahin sa isla sang Panay. And hindi lang sa Lilo, but sa mga place na magyan nila. Yung biyahe nila niya, parameter Manila down to Katiklan, Capiz, tapos Pasig. So, na-monitor nato, hindi mo input ang nakabagsak na sa mga areas na i-mention ko. Bangod sa natabo, mas pagahugton pa sa barangay Santa Rosa, Mandurriao ilang monitoring sa mga nagagwa sulod sa barangay. Subong man sa barangay Dungon, Biharo. Dugang pa sa duwa ka mga barangay councils nga mas pasanyugon pa nilang ilang kooperasyon sa kapulisan. So muna nga amon, ginaano na lang namon sa proper authorities para sila gidya ang dakop sa ila sang insakto. Monitor na namon ang ginakatuan nila pero may kung daw sige-sige bala amo na diyan. Ay kung sige-sige na sila nga daw gasulod nga daw nagit man sila may purpose na kami nga daw i-report na gid sila. Ang duwang detained sa Mandurriao Police Station. Gintinguhan sa news team nga malabot ang tagdumalahan sang bus company sa din ginatudlo nga nagaubrang nasambit nga konduktor. Apang nagpaiway sila nga maghatag sang statement dala pagklaro nga hindi empleyado sa nasambit nga branch ang nadakpan. Upuan kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, sa Bacolod City naman na laking ginaligar na gagamit sa illegal nga droga, gintiro patay sa ginaobrahan nga motor shop sa bahin sang Barangay 2. Yaring balita nga itong gintutungka. Natublag ang mga residente sang Purok Lampirong sa Barangay 2, Bacolod City kahapon sang Kasisidmon sa mabatyan na sudasok ng linupok sa kilid sang dalan. Ginsundan ini sang pagsinggitan sa mga residente sang Matalupangdan. Ang dugoon nga biktima nga si Aljun Peñaroyo, 28 anyos. Pasor Bray, isa-isa, pakpak.
Do triangulo. Pag ko naman sakit niya, si Antoy ko nagitiro. Ang biktima nagatimbang bilang mekaniko sa isa ka motor shop. Samtang may ginaobra, ginpalapitan ini sa isa ka lalaki kag ginaling ipaulanan sang bala sa ulo kag dughan. Okay siya ito nagbag-o naman ako, wala naman siya nag-aimo sa malay kasi wala ka ba kabalo kung ano bilang rason. Sa panaysayo, nasang isa sa nakasaksi. Madasig ang nagpalagi ang suspect apang wala na hibaluan kung anong iyagin sakyan. Magluwas sa madugay na hiligutan at kag posible away sa illegal nga droga. Love triangle ang makusog nga anggulong nasundan sang kapulisan. Ginapasuni, ginapangimuna ng biktima sang nobyo sang babae kaupod sini sa illegal nga bisyo. Ang babae na kakadto na da, gasuyop man score man. Guro close sila, may nobyo. Kaya may ginakadtoan na da sila nga do drug den nga dadra sila gasuyop. Madugay naman kuno ginamonitor sa kapulisan ang motor shop nga ginaubrahan sang biktima. Ang dra nga shop nga ginaobra nila kaysa may mga ginamang recover man kami na da nga mga ginawatan balang mga motor dra na da nila ginabaligya na kayo na kondisyon kag ginabaligya man. May tendency nga nasalaan siya. Ginatutukan naman sa kapulisan kung konektado ang anay kaso sang pagkadula sang duha kay mataas ang biktima sang November 2022 sa pagpatay sa iya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Friatos, One Western Visayas. Padre de pamilya nga nag-ako sa pagpatay sa iya asawa sa Bulilao, Mandurriao, ginpasakaan sang kaso. Kabataan sa mag-asawa hindi pa mabaton ang natabo kag kasubong nga na trauma sa ginhimo sang ila amay sa ila Iloy. Si John Sala nakatutok. Nay, kung diin ka man subong, tamataway ka man kung tataway ka na mga lugar. Paway na. Hindi na naman minsasamon. Herid lang tayo si Mufti. Ano na, dula ka na? Daw ginakumos ang tagipusoon ni Dominic sa nakitaan sa unang ation ng iamay nga ginatudlo naglabo patay sa ila Iloy. Kainas ang aga na pasaka ng kaso nga parricide bato kay Domingo Lasa sa Iloilo City Prosecutor's Office. Diri una nga nagkit-anay ang mag-amay matapos na tabo ang makahalanusbo nga krimen. Sino kay Dominic tubtub subong hindi ini makapati sa ginhimo sang iamay. Ay wala na nga amon nga Iloy. Amo lang gaslikan amon to tapos amo patoy mo niya. Tuay ka man lang nauna nga amo toy mo sang tatay mo sa Iloy mo. Wala makuno sang gamo ang iamay kag Iloy sa ilabalay kag wala man sang patimaan nga napun-ana sang tuman nga kaugot ang iamay. Dugang pa sini, hindi matuod nga may lalaki ang iya Iloy baliskad sa ginaligara sang sospek. Butangan na himo sini ang krimen. Way ginasang bisyo muna nga ako nga Iloy. Ang iya bisyo ya obra, tulog. Amo na. So wala siya lalaki, sir? Wala. Why? Suno sa Mandurriao PNP mabaskog ang mga ebidensya nga mahulog sa parricide ang kaso. Magluwas sa mga pisikal nga ebidensya. Nag-ako man mismo ang sospek. Even sa family niya, nag-testify, naghatag sang affidavit o nag-execute sang affidavit na siya mismo ang sugiran sang sining suspect. Kag may pag-ako na siya ang nag-commit sa crime because of reasons na gina-invoke niya. Hindi pa mahambal ni Dominic kung mapatawad pa siniyang iamay. Apang sa karon, kaakig kag pagkatingala sa gihapon na nagapangibabaw sa iya kag sa duwa pa sini kamanghod. Madumduman nga nautod gid ang palad. Tudlo kag jutayan man nautod ang liog ni Emeline matapos sa ginlabo ni Domingo bangod sa ginatudlo pagpangimon kag pagkasupot sang kalain sang buot. Nasapuan ang bangkay sang biktima sa bakanteng lote sang barangay Bulilao, Mandurriao. Upo kay Hans Tishanto, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso, Miyerkules di Badlis gina-obserbar sa simbahan Katoliko subong nga adlaw. Pag-umpisa sang Kwaresma, nagsugod na. Pila ka mga tumuluogin pakigbahin ng importansya sa Miyerkules ang Badlis sa ilang nga pagtuo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Haro Metropolitan Cathedral. Kim? Church sa pag-obserbar sang Ash Wednesday subong nga adlaw madamo sang mga tumuluo nga Katoliko ang nagpadulong sa tagsa kasimbahan agod magsimba kag magpabadles. Paghinulsol sa sala kag pagbalik sang pagtuo kay Ginoong Hesukristo. Ini ang kahulugan sa ginaobserbar subong nga adlaw ang Miyerkules de Badles o kanang pagbalit sa ngabo sa agdang sa mga tumuluo. Ang kahiwatan nagapang-agda sa tagsa ka Katoliko sa pagbuasa o kon paglimita sa pagkaon.
kag abstinence kon paglikaw sa pagkaon sang karne. Ini ang tion man sa pagpamalandong sang sakripisyo ni Jesucristo sa pagluwas sa katawhan. Magluwas diri ginapanugyan man ang tumuluo nga mangin maalwan. Apang ang intensyon ang hindi dapat mangin pakita-kita lang suno sa simbahan. Ano ba na ang mga katuyuan na kita nagahimo kasang kabagay? Mayan bala nga tuyo? O kung may kinaugalingan kita nga interest? Ang abo ang naghalin sa ginsunog nga lukay nga gimbedisyonan sang Domingo de Ramos ang tinaliktan nga tuig. Ang abo ang pahanumdum ngang tao umalagi lang sa kalibutan. Pasalabihon pagid naton ang mas valuable pas nga mga butang sang sa aton dutanon nga kabuhi. Ang inaamo ang mga espirituhanon nga mga bugay o mga bagay. Ang kahiwatan ng panugod man sa Kwaresma nga nagapamalandong sa pasyon, kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesucristo. Ang ini nga mga senior citizens sa La Paz Parish Church ang pila sa mga nag-obserbar sang kahiwatan. Diragid ko yan nag-upod kay Jesus sa iyang passion, death, and resurrection. Tungod sina kay siya anak sang Dios. Parte ini sang aton nga kabuhi sa Katoliko. Mayo gid iri nakasimba ako, nakapabadlis ako. At least nga ang kasuguan sa Ginoo natuman ko. Magluwas sa Ash Wednesday, ginaselebrar man subong ang Valentine's Day nga ginpamalandungan man ni Archbishop Lazo. Sa San Sebastian Cathedral naman sa Bacolod City, talalupang doon ang pagginutok sa mga tumuluo sa alas 12 sang udto nga misa para magpabadlis. Ang ini nga mga mag-abyan, suksok ang ila Valentine's Day outfit, aga pa napadulog sa simbahan agud makapungko sa front seat kag hindi magpagutok sa likod. Importante din sa ato nga kalawasan nga bilang Katoliko. Amo ni atong pagpuasa. Sa isa katuig ka isa lang nidaan. Bangod na tuon ang Ash Wednesday sa mga Valentine's Day, panawagan sang Diocese sa Bacolod. Tion ini sang pagsaulog sang gugma. Gugma sang Diyos nga ginapaambit ang ma-observe sang abstinence ang edad 18 tubtob 60 no? And all Fridays of Lent, days of abstinence ina. Jert, magasugod sa dili madugay ang 5:30 nga misa diri sa Haro Metropolitan Cathedral. Sa magulog gabihan may 7:30 pa karon sa gabi. Padayon ang panugyan sang simbahan nga updan sang pangamuyo, ang fasting kag abstinence nga pagahimuon agod ini mangin mabinungahon kag mapinuslanon. Jert. Madamo nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Sa Negros Occidental naman, pila ka mga manguma sa Talisay City temporaryo nga naguntat sa pagpananom sa ilatalamnan bangod. Nagakalaya na sa tuman nga kainit sang tiyempo. Nakatutok Aileen Pedreso. Temporaryo nga naguntat sa pagpananom ang mangunguma nga si Rosemary sa iyatalamnan diri sa barangay 16 sa Talisay City. Madamo pa kuntani ini sang inugtanom nga mga utan apang matapos nga maobserbahan nga nagkalamatay ang pila sini ka mga pananom bangod sa pagmalasang duta kag tuman kay init sang panahon. Ginpakamaayo sini nga ipaiway na lang anay ang pagtanom subong nga bulan. Oo, nakuntatid kami ya. Ang tubo ya law ay naga do kay nay balasang pagkasang tanom magtubo ya kay ti anduta dan mala. Nanugunan naman ang mangunguma nga si Carlito matapos nga nagkalamatay ang mga pananom sini bangod sa epekto sa mainit nga panahon. Sa basa talong. Di wala na kayo nag-init na mo. Buhay gidyasin so basta init niya. Kung di mo pagbunyagan niya, hindi niya magayo. Ginsugura na sa Negros Occidental Office of the Provincial Agriculturist ang paglista sa mga apektado nga mga mangunguma sa probinsya bangod sa El Nino. 2,500 pesos ang posible mabaton nga ayuda sa mga ini halin sa provincial government. Sa pamangkot kung makaigo bala ini sa kaperdihan sa mga mangunguma. Sunod sa OPA. Daw pang sapin-sapin na iya sa ilang pang daw. Ginaano na mo nga ang for those na may naka-file sa crop insurance, pa-file sila sa notice of loss. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.
May estudyante ng mga kapuso, ginpakita ang ilang pagpasalamat sa ilang mga manunudlo sa mga Valentine's Day. Samtang Commission on Population and Development, may panugyan sa mga pamatanon sa buong adlaw sang paghigugma. Yaring balita, gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Puno sang yuhom kag paghigugma ang mga estudyante sa Pavia National High School sa pagsaulog sang Valentine's Day. Nanari-sari nga Valentine's Day gifts ang swak nga pangregalo nga ginabaligya sa gwa sa eskwelahan. Ang grade 12 student nga si RM nagbakala sang artificial rose para sa iya favorite teacher. Luyag sini ipakita ang iya pasalamat sa iya mga natunan sa klase. Baklan ko ni siya para mapa-appreciate ka na kung ano ko siya kapalangga as advisor. Pahanumdum naman sang Commission on Population and Development 6 sa mga pamatanon mangin responsable nga individual subong nga Valentine's Day. Be responsible for your own actions. Do not blame people for kay ginpilit yako mo. Do not blame people. That's why it takes a certain degree of responsibility. Kagam amo na siya ang respeto gid dapat mangibabaw. Hugot ang monitoring sang Task Force on Moral and Values Formation sa mga balay palahuwayan sa syudad sang Iloilo. Sa ila pagpangusisa, wala pa sang may na-record nga may mga menor de edad nga ginpasulod sa mga lodging kag pension house. Istrikto nga ginatsekyara ang mga salakyan kag taxi nga nagasulod agud hindi malutsan sang minors. Ginapay kin di bali ang driver ko ang tagbiyaman sa salakyan nga ma-infection na kami sa isa tulod para malantaw namon na why kang minor de edad na nakaupo dira. Ang mga establishmento nga madakpan nga nagalapas sa pagsulundan ang mahimo pasiraduhan o kun i-revoke ang ila business permit. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mabugnaw kung mainit. Kami ijabugnaw tani no. Kaya iba ning sakit ang init mo. Gani. Mas gusto ko pag-ichapan mabugnaw. Gabi ko mabugnaw kung may ginakupo-kupo ka, no? Okay lang na wala. Ga-jacket lang ko eh. Wala man kuya partner. Sure! Nagtipon ang mga nominado sa Oscars sa Ocon Academy Awards para sa isa ka star-studded nga paniaga. Ang kahiwatan ang ginpatigayon sang Academy of Motion Pictures and Sciences. Sa red carpet, nagrampa ang mga nominee nga ginlakipan nanday Cillian Murphy, Emily Blunt kag Robert Downey Jr. sang atomic bomb blockbuster nga Oppenheimer, kag Barbie stars nga sanday Ryan Gosling kag Margot Robbie. Ang mga tagdaog sa 96th Academy Awards ang iga-anunsyer sa Hollywood, California sa Marso 10. Sa kinaandan, ang Valentine's Day ang ginatalana nga tion sang pagselebrar sa mga relasyon o kon paghigugmaanay. Apang sa isa ka museum sa Croatia, ginapasundayag ang mga butang nga handuman na lang sang malipayon nga pag-updanay. Subong man ang mga nangin rason sang pagbulagay sang magkahagugma o kon magkarelasyon. Ginatawag nga Museum of Broken Relationships. Ini ang may kabugusan nga 4,600 ka mga pagkabutangan na tipon. Apang yara lang sa isa ka gatos ang gina-display. Isa sa mga nakadisplay ang wedding dress ang isa ka babae sa Turkiye, nga ang iya fiancé ang napatay antes sila makalabot sa altar. Sa kadamoon na sang napanulungan ni Dingdong Dante sa iyang pag-explore sa nagkalain-lain nga lugar, may pila kuno gihapon nga special gid sa iya tagipusoon. Sa Instagram gin-share ni Dingdong ang pinalang sa mga lugar kasubong sang Coron, Palawan kag Safari Park sa Busuanga, lakip man sa iya gin-flex sa mga special nga mga tawo nga nakaupo sa Amazing Earth. Bantayan mga kapuso ang Amazing Earth kada Biyernes 9:35 p.m. #aware si Carla Abellana ang madamos ang bashers ang karakter ni bilang Farah sa Stolen Life. Sa isa ka interview, kinakabig niya bilang positive nga bagay ang pagkaugot sang viewers kay Farah. Bantayan sa Stolen Life sa GMA Afternoon Prime kada 3:20 p.m. Si Elias masalbar ba lamang nga sakay sa bus batok sa mga hold-upper, buligan bala siya sa isa ka bata para makaluwa sa good mangin si Black Rider. Bantayan sa Black Rider sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Puso aksidente masami nagaluntad sa National Highway sa Zaraga, Iloilo. Masobra 300 ka-aksidente na record sa 2023. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagkalawasag ang mga containers ang tubig nga ini matapos nga nabungguan ang tricycle sa nagahagunos nga pick-up sa Barangay Hines, Zaraga, Iloilo. Makitaan sa video nga nag-overtake ang pick-up sa tricycle, resulta nagtabog ang tricycle driver kag ang back rider sini sa tunga sang dalan. Ang tricycle naman nakabunggo pagid sa isa ka tricycle kag motorsiklo, nga yara man sa pareho siningalin. Maswerte nga nakaangkon lang sang menor nga kapilasan ng mga biktima kag naareglo ang aksidente. So mo ginada ang usually madasig da magpadalagan ang mga salakyan dira ang area. So amo na gani gin-open naman na naton sa aton nga nga LGU kung dablang makam up naton nga solusyon dira, at least malimit naton ang mga vehicular incident nga katabo diri sa Saragan. Halos kada adlaw kag gabi may nagaka-aksidente sa National Highway sang Banwa bangod hindi malikawan ang pagpadasig sa pagpadalagan sang salakyan, ilabi na nga 4-lane ang dalan. Nahibaloan nga ang Banwa ang intersection sang highway sa Coastal Pazaraga, Putotan Pazaraga, Banga Bante Pazaraga kag ang bago nga bypass road. Base sa datos sang Banwa sang Zaraga, Iloilo, naglabot sa masobra 300 ka vehicular accidents ang nagluntad diri sa 3-kilometer stretch sang highway. Gani isa sa ginaduso sang LGU amo ang pagpasad sang speed limit ordinance. As of February 12, 2024, may 21 na ka-aksidente ang nalista sang Banwa. Bangod sini, mas ginpasanyog sang Zaraga LGU ang pagresponder sa emerhensya kag pag-obligar sa mga barangay nga sakop sang National Highway nga magpahamtang sang warning signs kapareho sang accident-prone area. Nagakaalarma na ang LGU bangod sang padayon nga pagdamo sang disgrasya sa dalan. Para malayo pa makita sa mga motorist, no, kay ang medyo isa man ka problema namon diri is ang dalan nga medyo madulom kay hindi siya properly lighted. So para ma-mitigate namon ina, butangan namon sang mga signage nga running lights nga LED lights. And then adugangan namon sa mga dalagko nga signboards ang pasulod sa Saraga nga aware ang mga motorist nga ang amon nga area is prone sa accident. Panugyan sang otoridad sa mga nagausar sang dalan nga kun mahimo mangin mahinalungon sa pagmaneho. Likawan ang overspeeding kag pagmaneho nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon para hilway sa aksidente. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa Negros Occidental naman, masobra 4 million pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiskar sa Kabangkalan City. Nakatutok Aileen Pedreso. Masobra 4 milyon nga balor sang ginapatihan iligal nga droga ang na-recover sa 3 ka individual sa ginpatigayon nga drug buy bus operation sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Sunod sa kapulisan, ang 3 ka mga sospek ang na-monitor nga nagapatigayon sa iligal nga operasyon sa lugar. Dari sa area na consummate ang transaksyon nila, no? Naibaluan ang 19 anyos, 34 anyos nga babayi, kag 38 anyos nga lalaki ang lunsay mga pangayaw, kag gikan sa probinsya sang Lanao del Norte. Isa naman ka street-level individual kag newly identified individual ang nadakpan sa ginpatigayon nga buy bus operation sa Barangay E. Lopez, Silay City. Ginkilala ang mga sospek na Sanday Larry de la Fuente, 56 anyos, kag Joy Mi Agar, 46 anyos. Masobra 60,000 pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakuha sa duha. Samtang sa Banwasang Toboso, patayang 55 anyos nga si Alan Macasling Sr. sang gintiro sa ginapahayag 5 ka wala pa makilalaan nga suspetsado. Padayon ng investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen, kag may persons of interest na ang kapulisan. Posible sunod sa kapulisan nga may kaangtanan sa negosyo nga punong sang biktima ang pagpatay sa iya. Pwede sa iyang negosyo nga punong o sa iya sa mga partida sa palibot. Meron na na-identify sa 5 perpetrators. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga puso ba maghalong gidha sa mga nagatanyag sang tsansa nga mag-audition online para sa Encantadia Chronicles Sangre. Bangod, scammer ang persona nga ara sa likod sang sini nga peke ng audition. Samtang Sparkle 10, ginpakilala na sa publiko. Nakatutok, Cesar Dales.
Sa katahom sang production kag dalagan sang istorya, ini malikawan nga madamo sa mga ruyag nga maging kabahin sa cast sang Kapuso series ng Encantadia. Kag subo nga may ara nini sang reboot ng Encantadia Chronicle Sangre, nagapaandam ang GMA Entertainment Group sa publiko nga maghalong batok sa mga nagapakilala nga konektado sa GMA Network ang nagatindog bilang promotor sa mga peke nga audition sa nasambit nga serye. Ginapahayag nga ginagamit sa mga scammer ang pangalan sang kumpanya online hindi lang para mangilkil kundi para sa ibang pangarason. Isang social media accounts ng TV director si Enzo Williams nga gingamit sa mga scammer para makapanunto. Wala inisang koneksyon sa Sangre. Siya ang direktor sa weekly series nga walang madagas na pulis sa matinik na Mrs. Diriman sa GMA. December 2023 pa sa nakabaton sila sa report nga may mga nagagamit sa ginapangalan kag target ang mga teenager. May audition tayo if you want to be on that show, gusto mo mag-extra, gusto mo maging artista, you know, the usual line na pasisikatin kita, whatever, pasisikatin ka namin. Sige, sasubmit kami ng audition videos. Pati ang lead visual designer sang Sangre kasi Noel Flores nagamit man ang social media account. Hindi kuno ini ang first time kundi may mga nauna pa nga biktima. Sabi daw magiging artista na siya, pasok na siya sa sa pagiging Sangre na Encantadia. Last requirement daw yung magubad yung bata. Rason nga nag-anunsyo na ang network. Samtang, bisan wala pa nadeklarar ang tigilinit, summer ready na ang sizzling hotness ng Sparkle 10 nga ginpakilala sang Sparkle Jimmy Artist Center. Sa pictorial pa lang, sexy yet classy na sa nibatiling stars Elvie Villanueva, Rabia Mateo. Unang hirit host Shubi Etrata. Iniman mapaulihi si asawa ng asawa co-star Liza Lopez. Shining inheritance star Kate Valdez. Running Man Philippines runner Lexi Gonzalez. Sparkle stars Ashley Ortega kag Lian Valentina, pati ang new generation of Sangre sa Angel Guardian kag Faye De Silva. Madugay na kuno nila iningagin panghandaan kag intago. Gani si Faith excited nga ginpakita ang pila ka mga behind the scenes. Ang sarap ng proseso, to be honest, kuya, kasi kaming lahat walang pataasan, kumbaga everyone has been very supportive, especially since siya, kumbaga medyo daring siya for others, especially sa mga ibang kasama namin dito sa Big Ten. Thas or Dallas, One Western Visayas. Mga kapuso, wala sang malaing nga tiyempo nga nagaluntad sa pungsod subong nga Valentine's Day kag Ash Wednesday. Apang sa mga magwa pa lang sa balay, maghalong gihapon sa tsansa sang ulan sa pila ka lugar. Amihan kag easterlies gihapon ang makaapekto sa dako nga bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan kag Capiz sa gabi. Sa iban pang bahin sa Panay Island kag Negros provinces, mangin manami naman ang tiyempo. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Gani hindi gid magkalipat nga magdala sang payo. Mga kapuso, total makeover para sa mga residente sa Barangay Burgos, Mabini, La Paz, Iloilo, gintanyag. Samtang pila ka mga single sa Talisay City, Negros Occidental, ginpili ang self-love ka group bonding subong nga Valentine's Day. Ini ang gintutukan na Zen Kilantang Sasa kag Aileen Pedreso. Libre nga lugom, gunting, manicure, kag pedicure ang nabaton sa mga residente sa Barangay Burgos, Mabini, La Paz, Iloilo City. Daw pareho lang ayara sa beauty salon ang naeksperyensyahan sa mga senior citizen bangod subong nga Valentine's Day, ginpagwapahan sila. Dili pa makakusubong? Oo, siyempre libre mo. Nagapasalamat din ako sa kay Kap, kay ginpagwapahan niya kami. Ini ang inisyatibo ni Punong Barangay Lilibeth Eduardo, agud mapabatsyag sa ila ang pagpalangga sa adlaw sang paghigugma. Bali ika 4th year na namon nga serbisyo ni sa ila. Every Valentine's Day, ginatagaan ko gid sila sang chance nga makapagwapa. Magluwas sa mga senior citizen, may mga bata man kag dalagita ang nag-avail sang libre nga serbisyo. May libre masahe pa nga gintanyag ang barangay. Nakabato naman sang libre nga bulak ang pila ka pumuluyo sang Badyangan, Iloilo. Matamis ang yuhom sa mga motorista sa nakabaton sang Red Rose sa checkpoint sang kapulisan.
Self-love o kung love yourself first, ini ang motto sa mga singles diri sa Talisay City subong adlaw sa mga tagipusoon. Kung ang iba nagapangasubo bangod wala sang ka-date o kung kahagugma, ang ini nga mga single ang ginpili nga mag-group date lang anay upod ang barkada. Kabalogit ko ya nga ang love ya, makahulat lang na ya kung ano ba kung ready na ta. Wala man ginambigin na dalian. Ang single naman nga si 30, ginarekomendar nga hindi dapat palibugan o kung mangin issue kung wala asang ka-date subong nga adlaw. You can still feel the love paagi na lang kuno sa pag-upod mo sa imo nga pet nga pwede makahatag sa imo sang true love and loyalty. Mga family mo, friends, mga ano, special someone. Pwede man mo mga pets. Upod kay Ruel Bangoy, Aideen Pedreso. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Priator. Kapuso mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.